Hello guys! Welcome sa ating bagong video. Sa video na to, pag-uusapan natin ano ba yung mga common na nagagawa ng mga car owners sa Pilipinas na minsan nagiging dahilan to para unti-unting masira yung kanilang sasakyan. Minsan nagagawa nila to hindi naman on purpose o hindi naman nila sinasadya. Pero pag-usapan pa rin natin yung mga common car owner mistakes na nangyayari dito sa Pilipinas. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! Number 1, hindi nagche-check ng oil regularly or kahit anong mga fluids sa sasakyan natin regularly. May mga driver kasi na umaasa lang sa maintenance schedule nila o yung interval ng kanilang oil change. So ang gagawin nila, hindi nila i-check yung oil nila regularly because of that. Kasi umaasa sila na pag nag-change oil o nag-oil change, yun na yung time para ma-check yun. Pero totoo guys, maraming pwedeng mangyari. Pwedeng bumaba ang oil level ng ating mga sasakyan due to heat o kaya naman baka bumigay yung mga oil seals ng ating sasakyan. So kapag di tayo nag-check ng oil regularly, pwedeng mangyari dyan, bumaba yung level ng oil natin at ang ending, kumatok yung makina natin, masira. Same with other type of fluid sa ating sasakyan, power steering fluid, coolant, and etc. Brake fluids din. So at least, I would suggest guys, ang gawin niyo, check niyo yung engine oil regularly ng inyong sasakyan at least once a week sa mga dipstick ninyo para lang sure kayo na hindi nagbabawas yung langis ninyo unintentionally. Pangalawa, pinapabayaan yung tire pressure. Oo, kasama yan guys sa ini-inspect yung inyong tire pressure ng gulong nyo. Hindi dahil nilagyan nyo yan ng halimbawa 30 PSI, lagi ng 30 PSI yan. Depende, nagbabago yung condition ng road, pati yung temperature, nakaka-apekto yan sa tire pressure ng inyong mga gulong. Kaya kapag hindi nyo napapansin, bigla na lang lumalambot yan. Kapag malambot yan, mas malakas sa gas, mas madaling mapudpud yung gulong. Kapag sobrang tigas naman, nakaka-apekto rin yan sa inyong performance, pati sa lifespan din ng inyong gulong. Kaya make sure nyo guys from time to time na i-check nyo rin palagi yung tire pressure ng inyong gulong. So I would suggest every time na nagpapagas kayo, sabay nyo na sa mga gas station na magpahangin ng gulong at i-maintain yung correct tire pressure na nakalagay sa gilid ng inyong pinto ng sasakyan nyo. Number 3, overloading ng sasakyan. Minsan, masaya talaga kapag mas marami tayong kasama sa mga road trips natin, no? Pero tandaan natin guys, meron lang maximum allowed passengers ang mga sasakyan natin. Kaya kung 7-seater lang yan, 8-seater, wag natin gawing 10, 11-seaters yung ating sasakyan. Bakit? Kasi syempre, every person na nilalagay mo sa sasakyan mo, nagdadagdag yan ng bigat sa sasakyan mo. At syempre, added bigat yan sa kanilang suspension, dagdag trabaho yan kapag nagbe-brake kayo o pumipreno, at pati sa engine ninyo, nahihirapan. Kaya overall, kapag palagi kayong overloaded sa inyong sasakyan, mabilis mapudpud yung brake pads ninyo, yung mga braking distance ninyo, umiiksi, baka ma-aksidente pa kayo in the long run, di ba? Kaya sundin natin yung maximum load capacity ng ating sasakyan. Hindi dahil kasyang-kasya naman yung mga tao, okay na. Next, laging late sa maintenance schedule. Di ba nakadagay naman sa mga sasakyan natin, every at least 6 months or 10,000 kilometers, whichever comes first, dapat nagpapa-PMS na tayo. May ibang mga owners ang ginagawa nila, check lang nila engine oil. Kapag nakita nila, okay pa, maganda pa yung kulay, i-delay pa nila ng konti. Or syempre, due to budget constraints, baka yung iba sa atin, dinedelay yung preventive maintenance schedule. Pero guys, wag nyong i-delay, wag nyong pababayaan yung preventive maintenance schedule. Kasi maring nakatipid nga kayo kasi dinelay ninyo, pero yung mga magiging effect niyan in the long run sa inyong sasakyan, baka mas malaki yung gastos. Tandaan niyo, mas tipid magpa-PMS regularly kaysa gumastos ng malaki kasi may masisirang parts ng inyong sasakyan. Next, maling paggamit ng fuel or oil grade sa inyong sasakyan. So may mga car owners talaga na syempre, baka baguhan, first time lang nila or hindi nila alam pa, hindi sila familiar dito. Pero tandaan natin, kung ano man yung nakalagay sa manual natin, kung diesel, syempre, hindi natin yan lalagyan ng gasoline. At kung gasoline naman, kung nakalagay naman ay octane rating niya ay 91 RON or
regular unleaded lang, regular unleaded na lang ang ilagay ninyo. Huwag na kayo mag-premium kasi sayang lang. Wala naman kayo magigain doon. At syempre, kapag performance ka yung sasakyan ninyo at nire-require 95 RON pataas yung octane rating niya, eh ganun din yung sundin nyo. Huwag nyo naman titipirin. Huwag nyo naman lalagyan lang ng regular unleaded na gasoline. Same thing sa oil, ano? Kung ano yung recommended ng inyong manufacturer na grade ng oil, yung viscosity, kung 5W30 fully synthetic, yun ang ilagay ninyo. Huwag kayong maglalagay ng ibang viscosity kasi yun yung tested ng manufacturer na oil grade para sa inyong sasakyan. Kapag sinusunod nyo yun, tatagal talaga yung sasakyan ninyo, hindi siya masisira agad. Next mistake, pinapabayaan ang battery maintenance. Oo, syempre, pinapalitan naman talaga yung battery after couple of years. Pero from time to time, dapat tinitingnan din natin yung mga battery terminals ng ating sasakyan. Baka minsan nagiging corroded na yan or nagkakaroon ng mga puti-puti. O kaya baka lumuluwag, di ba? So ilan lang yun sa mga dapat natin i-check. Kasi kapag hindi natin yan na-check, baka abutan tayo somewhere in the middle of the road na mamatay ng sasakyan at ayaw mag-start. Ang dahilan lang pala, maluwag lang pala yung ating battery terminal. So ilan lang yun sa mga pwede nating i-check. At syempre, nakakatulong yan para tumagal din yung buhay ng ating car battery. So from time to time, check nyo yung mga battery terminals ninyo. At tip din, mag-invest din kayo ng mga car jump starter. So, meron ako mga suggested na car jump starter. Check nyo na lang. So yun yung mga mahalagang meron din kayo. Next mistake, paggamit ng mga mura o kaya fake na parts. Napakarami nagkalat ngayon ng mga mura o kaya fake na parts. Kasi tempting nga naman kasi ang mahal minsan ng mga original na mga parts or mga genuine na parts ng ating sasakyan. To be honest. Kaya natitep tayo na bumili ng mga mas mura na replacement, lalo na online sa Shopee. Oo, baka kamura ka sa simula, pero pansinin mo, yung mga ganyang pyesa hindi yan tumatagal. Ang worst case yan, maaberya ka pa. Pasiraan ka pa in the middle of the road kasi mamumurahing pyesa or peking pyesa yung nabili mo. So in the long run, nakikita mo, 'di ba? Parang hindi rin siya worth it kasi baka doble din yung gastos mo kasi papalitan mo siya. Kaya suggest ko sa inyo guys, always invest sa original. Or kung hindi man original, wala kayong mahanap na original, yung mga quality na replacement parts, yung mga kilalang brand talaga. Last mistake, walang emergency kit sa kotse. So ano ba yung mga pwedeng emergency kit? Halimbawa, first aid kit. So, I would strongly suggest na meron kayo yan. Kasi hindi natin alam yung mga medical emergency na pwede mangyari while driving. Lalo na kung lagi mo kasama yung pamilya mo. So malaking tulong kapag meron kang emergency na first aid kit sa sakyan. Ano pa? Kasama din dyan yung mga basic tools. Halimbawa, tire wrench o kaya naman yung ating hydraulic jack o kaya naman yung ating mga jumper cables or tire inflator. At least sana meron kayo yan. Kasi kahit bago pa yung sasakyan nyo guys, pwede pa rin kayo maplatan ng gulong. Marami kayong emergency na pwede pang ma-experience. Kaya kung may mga tools kayo, mababawasan yung pagiging hassle ng emergency na yun. Tandaan niyo, simpleng kit lang yan, pero pwede yan magligtas sa pamilya nyo. Meron ako mga ilalagay sa video na to, itatag ko ng mga products na mga emergency tools or kits na nakatulong sa akin while driving. So pwede nyo i-click para mabili ninyo. So yun guys, ano yung mga common na car ownership mistakes na nakikita ko or naobserbahan ko sa mga Filipino drivers. Minsan guilty rin ako dyan, lalo na dati nung ako'y beginner pa lang sa car industry. Kaya okay lang yun. Mahalaga nalaman natin at may correct natin habang di pa huli yung lahat. So kung nakatulong sa iyo yung video na to, click mo na may like button at share mo na rin sa mga friends mo para maging aware sila kung paano nila iingatan yung mga sasakyan nila. Siyempre, kung di ka pa nakasubscribe, click mo na rin subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. Till next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!